Ako po si Jovelyn Farlas, taga Marikit. Gusto ko lang pong i-testify na tunay pong may Panginoon basta pagkakatiwala lang po natin lahat sa Kanya. Yung baby ko po, 2 months po sa hospital, parang wala na po talagang pag-asa. Pero marami pong mga sumuporta sa akin na tumulong po na ipagkatiwala po sa Panginoon. Dumating nga po sa point na 4 days ago na po na nakatag sa PhilHealth namin na dead na po si baby. Pero buhay pa po si Baby Kayden nun. Kung titignan po natin nung mga pagkakataon na yon, parang gusto ko na nga po siyang kunin, tumalon na lang po sa 9th floor kasi po talagang nakita ko pong hirap na hirap po si Baby Kayden nun. Yung mga nakatubo po kay Kayden, 1 oras ganun lang po ay namamatay po talaga. 12 days po siyang nakatubo pero hindi po siya talaga bumitaw. Nakikita ko po si Kayden nun na umiiyak, hirap po siya na butot balat po talaga as in siya na wala na po talaga. Pero ako po hindi po ako nawalan ng pag-asa. Nagpray na, Lord, bawat kanto, bawat direction po, Lord, ikaw po maging turo po ng daan. Kung saan po kami nararapat, dinuduro po ako ng doctors na ayaw po kami payagan lumabas. Kaya po nung nag-decide po ako na iuwi siya sa amin, umabot na po sa utak yung yung infection niya. Kung hindi po siguro ako nanalangin, hindi po talaga ako nagtiwala sa kanya, kung talaga po siguro nagpakatalo po ako sa mga nakikita ko po kay Kayden noon na wala na pong pag-asa si Kayden. Sa mga sinasabi po ng doctors na wala na po si Kayden, ay want ko po na pagtagumpayan ko po talaga yung mga pagsubok. Pagkat dumating po yung point na parang mamamalimos na po kami, ganun, wala na po kaming lahat na budget, wala na pong pangkamot, wala na pong may dumatating pong blessing at may tatawid po ulit yun. Nung bago po kami lumabas ng hospital, pinapabili po kami ng sarili niyang oxygen at lifetime na po siyang naka-oxygen. Pero bago po kami lumabas ng hospital na bigla pong nagbago yung lahat. Bigla pong nag-clear po lahat siya, bigla pong nawala yung pinapabiling oxygen kasi naging normal po yung lahat na akala po ay hindi na magiging normal. Kaya lahat po nang nangyari kay Kayden ay parang planado. Sobrang hirap po ng pinagdaanan po namin kay Kayden. Talagang hindi ko po mapaliwanag yung saya at pagkahimala po talaga sa buhay po ni Kayden. Lahat nga po ng mga tao na nakikita po si Kayden ngayon, alin na po yung bata na patay na wala ng pag-asa, pero may pag-asa po pala. Basta kay Lord po talaga magtitiwala at iaasa mo po talaga kay Lord. Ibigay niyo po lahat kay Lord. Talagang hindi po kayo mabibigo pagdating po kay Lord. Basta po yung pananampalataya lang po talaga ay totoo. Talaga naman pong hindi po tayo bibiguin ng Panginoon. Dahil po talaga si Kayden po talaga ay buong buhay ko po talaga ipagpapasalamat kasi po talaga sobra pong hirap talaga ni Baby Kayden. Pero lahat po nun ay kahit na alam po namin na parang hindi mapagtatagumpayan, napagtagumpayan po namin dahil kasama po namin si Lord. Marami pong mga taong tumulong po sa amin ay pag-pray po siya at kumapit po kay Lord na manampalataya po ng buong buo. Kaya po yung buhay po talaga ni Baby Kayden ay hindi ko po talaga malilimutan. Ang maano ko lang po talaga pag may pinagdadaanan o may problema, kahit gaano po kabigat, kahit gaano po katindi, malalampasan po talaga basta magtitiwala po kay Lord. Huwag pong susuko at kikilos po ang Panginoon sa tamang panahon. Yun lang po.